Isa to si Captain Marbil na okay ang droga, 80-80 ang bobo. Alam niyo, sigurado ko ay may konsekwensya mga ginagawa nila. Expendable yan. Si Castro, lalo na convicted. Babalik ta rin nila yan pag wala nang gamit sa kanila. Sana kasuhan ni Atty. Lopez lahat ng tuwadcom, lalo na sa convicted Castro, dahil sobra ng naabuso ang paggamit ng contempt. Correct. Attention voters, 0 vote to all tuwadcom chair. Attention po, iboto po natin yung 10 ng Duterte. Yung PDP laban, isa-isay na po natin, no? Ito po ang mga PDP laban. Si Senators Bato, Senator Bongo, Philip Salvador, at yung 3 attorney ng PDP laban, Attorney Jimmy Bundok, Attorney Hinlo, Attorney Lambino, na kumpleto ko rin. At yung mga endorse po, si Pastor Kebuloy, no? Si Attorney Vic Rodriguez, si Chavit Singson, at ang nating number 1 Senator Marcoleta. And huwag po kayo magtampo si Marcoleta lang nanonood sa akin. In-endorse naman natin lahat. Kaya alam, may special tayong pitik kay Marcoleta dahil na-appreciate niya yung ginagawa natin, di ba? Hindi ako panatiko ng Bini, pero masisira ang imahe nila dahil ginagamit ang likeness nila ng isang abnoy na speaker sa house ng pangalan ni Martin Tambaloslos Romualdez. Salamat, Ferdinand. Boss Buds, dapat si Tambaloslos ang makulong, ang hari ng pondo. Alam niyo po, may gaba din yan. Ako naniniwala ako sa sa yung balik. Parang hindi karma ang tawag ko, pero ganun po yan. Hindi po pwedeng walang kapalit yung mga yan. Nakita nyo naman, di ba? Yung tatay nito, ni BBM. Kala mo overpowerful noong panahon na yun. Mga kabayan, baguhin ang government at PDP laban tayo, party list Ipanaw Sambayanan. Number 1, Congressman Marcoleta vote. Pastor Kebuloy, mananalo yan. Question, Boss Buds. Bakit po hindi nagagalit ang COA? Dapat po yata magalit COA sa mga congressman kasi hindi sila naniniwala sa mga data nila. Yan ang problema nyo, COA. Yan yung gaba ninyo. Sumunod kayo sa congressman, no? Pwede nyo namang ikatwiran na yan ay confidential o kaya nag-consult muna kayo. Sumunod kayo, tas ginagamit laban sa inyo. Biruin nyo, yung mas marunong pa sa inyo. Kayo nag-aral. Alam nyo po, sa totoo, real talk po ang totoo pong mga matatalino, yung yan, COA, mga inhinyero, doktor. Kami po, mga matotokis, kasama ng mga abogado. Nadadaan lang namin sa tokis yung talino namin. It may appear na may konti kaming talino dahil sa tokis. Reasoning, yun yung galing namin. Pero yung pure science po, sila talaga matatalino yan mga sa mga magagaling sa numero. Yan po, 'di ba, dito sa Pilipinas, yan po ang magagaling sa numero, tsaka mga abogado. Ito pong mga taga-COA, magaling na sa numero, mga CPA na, abogado pa. Dobleng galing. Yes, hindi naman nanalo yung mga nag-contempt Wadcom. Bakit si Robin Padilla bumaliktad na? Kung ano-ano po mga pinagsabi nyo. Ano babaliktad yun? Hindi Gen Captain yan, Marvel. Kasi po, PDP only. Nagsalita ang convicted Castro na isa ring ipokrita, kunwari, nagpapakalinis pero kidnapper ka naman pala. PI ka. Yahusis Amboyb, Wali. Masyado nilang inabuso ang kapangyarihan. Boss Buds, alam nyo po, okay lang po kung PDP lang kayo. Hindi ko po alam kung bakit. Kami po, Duterte kami. May mga in-endorse po si Tatay Digong.
O di hindi rin namin iboboto si Pastor Quebuloy, si Vic Rodriguez, si Marcoleta, tsaka si Chavit. Eh, mga in-endorse po yan. Paano po yun? Konti na lang nga eh. Konti na lang nga. Wala, hindi nga tayo naka-12. Ayaw nyo pang iboto namin yung mga hindi PDP. Huwag pong ganun. Isama po natin yung mga in-endorse ni Tatay Digong. Good evening po, Sir Buds. Danlike na po watching from Hong Kong. Boss Buds, dapat bumalik na sina Castro, Brosas at Manuel sa kalsada. Wala silang karapatan sa Kongreso. Buti sa kalye, pinapalo sila. Princess Garcia, pati kay Alden at si Catherine ay pinataob din nila. JM Vlogs, I love you. Wow. Boss Buds, pwede ba yung gamitan daw ng common sense ng COA ang investigasyon? Sino po nagsabi nun? Matatalino po yung mga taga-COA, hindi nyo pwede sabihin na wala silang common sense. Yan yung problema ng COA. No? Sumunod kayo sa kanila, ngayon binabalatuba na kayo. Yan ang gaba nila. Kala Martin, darating, ay yung paniningil po. No? Darating at darating yan. Hindi po pwedeng hindi pa ngayon, pwedeng hindi pa, di ba? Hindi naman po natatapos yan. Boss Buzz, nawalan na talaga ako dyan sa Pinas. Ayaw ko nang umuwi dyan sa Pinas. Sir Buzz, di ba pwedeng kasuhan o ireklamo yung ginagawa ng Kongreso? Ako po, yun po ang limitasyon ko, hindi po ako abogado. No? Kaya kailangan ko pa pong aralin ng marami para makahabol sa 8 taon ng pag-aaral ng abogasya. Kahit nasa pinan dokumento ng DepEd at OBP, pwede naman nila ipaliwanag na meron ng court case at hindi pwede dahil baka may impluensya ng proceedings. Boss Buzz, kakasuhan ni Atty. Lopez Castro, Acop, Adjong at Suarez. Talaga? Nag-announce na po ba? Mabuti naman. May bago na bang lab team sa Tuwadcom ngayon? Si Acop convicted Castro. Lampatol ako dyan. Takot mga makontempt. PI kayong lahat dyan sa hearing na yan. Masasabi ko, Sir Badong. Alam nyo po, hindi po Quadcom po yan. No? Bagamat sila pa rin yung tao, hindi po Quadcom yan. Ibang committee po yan. Committee on Good Governance, ECEC. Tuwan-tuwa pa si Castro habang sinasayawan si Acop. Akala mo naka-jackpot dahil naka-contempt. Mukhang may bonus na matataka. Nagtataka ako. Alam nyo, ito problema. Napansin nyo ba ngayon, dati pinaubaya lang ni Martin? Ngayon siya na mismo bumibira kay BP Sara. Nakita niya 1% pa rin siya eh. Tumaas ka naman, Martin. Dati 0.5 ka eh. Biruin mo, ang laki ng tinaas mo, 100%. 0.5 ka lang dati, ngayon 1% ka na. Kalahating nakakatawa nung si Martin, kalahating porsyento lang ang naniniwala na gusto siya maging presidente. Naku, ubos ang pera ko. Nagpula na naman lahat. Panandalian lang na green. Nagpulahan na kagad. Sa tagal sa politika ng mga Duterte, hindi pa sila natalo sa lahat ng kanilang laban. Correct? Di ba? Mapa local. Local politics, mapa national. Ganun po sila. Tuwan-tuwa si convicted criminal. Akala niya na isa niya si Atty. Lopez. Ididemanda siya ng pamilya ni Atty. Lopez ng mga judges sa Davao. Meron na po bang pahayag na ididemanda? Sana po. Tuwan-tuwa si convicted. Ernie Gamboa. Naku, wag kayong mag-suggest na Parang tapos na ako rito. Pagbigyan nga natin to sa Mick. Yan ba? Yung sa case ng disallowance, parang kay Gordon lang yun. Pinababalik lang ng judge. Yun nga po di ba? Pag ano na po yan pagka, hindi po, Supreme Court na po nagpapabalik.
Nakaabot na po sa Supreme Court. Yun yung problema natin, eh, no? Mas malala pa yung parusa ng committee na to, pagpapakontempt, kaysa tunay na magiging parusa nila kung wala kasing kulong, eh. Martin, baka po supot ka pa. Magpatuloy ka muna. Hindi tayo konti. Yan. Yun. Tama pala kayo. Sorry po. Kasi pag kinukumpare ko sa malalaking tiyan, yun po yung point ko. Yun po yung point ko. Na wag lang natin ikumpara sa malalaking channel yung nanonood. Normalidad lang po yung ating ano. Di ba? Ganito po yan eh. Merong mga malalaking channel na mas malalaking nanonood sa... Actually, upbeat po ako. No? Baka kasi yung iba sabihin na konti na lang nanonood. Hindi po. Pag kinumpara nyo po sa malalaking channel, yan, parang maliit tayo. Pero pag sa normalidad lang, okay lang tayo. Di ba? Ganyan naman talaga lang nanonood sa akin noon pa eh. Sila po, lumaki na, dumami nanonood. Sa atin, siyempre, nanatili lang tayo. Kaya, ang point ko lang po, wag po kayong panghinaan. Kasi baka, eto kasi si Amik eh, kinakantsawan ako eh. Mas malalaki daw yung mga channel na may tenenenenene. Yan yung pang-asar niya, ngayon ko lang nakuha eh. Mahina ang mga logic ko sa mga asaran. What happens to all Tuadcom pag manalo si Sara by 2028? Makukulong din kaya sila? Magtapatan tayo, no? Pag nanalo po si BP Sara, bago po manalo si BP Sara, kakampinan niya yung mga yan. Sa 2025 po, ganito po mangyayari, no? Akala nyo, ano yan, solid yan. Kakampi po lahat ni Duterte yan eh. Yung mga kumakalaban ngayon, kakampi po lahat ni Duterte yan eh. Sa 2025 po, ganito po mangyayari. Pag marami po nanalo, no? Pag marami pong nanalo na mga Duterte endorse at saka mga kapartido ni Tatay Digong, mag-iisip, unti-unti na po magbabaliktaran yung mga yan. Kaya ang crucial po sa atin, hindi po yung 2028 eh. Ang crucial po sa atin, yung 2025. Yan, tinatanong nyo, ano mangyari sa Tuadcom? Kala nyo, bumaliktad na yung mga yan. Maniwala kayo sa akin. Para yung sinasabi ko rito, Boss Bats, yung mga bumabanat kay BP Sara ngayon, ano mangyari sa kanila, yung mga vlogger? Mauna pa sila sa akin sa Malacanang. Sila may imbitasyon, si Badong wala. Ganun po kalupit sa baliktaran niya mga yan. Nakilala natin, ako personally, nakilala ko sila. Akala ko Duterte yan eh. Yung mga bumibira ngayon kay BP Sara at sa mga Duterte, akala ko Duterte yung mga yan eh. Kaya wag niyo pong intindihin yung mga Wadcom na yan. Kasi bago mag 2028, nakabaliktad na yan. Maniwala kayo. Ang iniimbestigahan na nila sa 2028, manunumpa si BP Sara June 30. July 1, ganun. Sino po ang imbestigahan nila sa August? Si Marcos at si Martin. August pala nag-organize na yan ng Wadcom. Palimbingan sa 2028 mangyayari. For sure, boss, pag nanalo mga Duterte, basang sisiw yung mga yan. Nako, hindi po. Kilala ko na yung mga politiko na yan. Sino po ang tatanggi sa mga politiko pag tumatakbo ka ng national? Wala po. Magdadala rin sila sa iyo. Yan din ang mga magpapanalo sa iyo. Alam nga namang nagbo-volunteer na alimbawa, sino ba pinakamatindi diyan? Halimbawa, si Barbers.
O nagsabi sila, mga barbers po, para sa'yo, Inday. Dito sa Mindanao din ba yung mga barbers? O, tatanggihan ba ni Inday yun? Politiko po si Inday. Ganun lang po yan. Sanay na po yan. Sila Inday, si Tatay Digong, sanay. Saan ba galing yung mga politiko na yan nung dumami yung PDP laban? Ibig nyo sabihin, bagito lahat yan? Hindi po bagito yan. Galing po yan kay Pinoy. Kapartido po yan ni Mar Rojas. Nung nanalo na si Tatay Digong, nag-PDP laban na sila. Oh. Ganun lang po yan. Kabisado na ng mga politiko yan. Kaya nga si Lenny malabong manalo, hindi siya marunong lumaro sa mga ganyan. Hindi siya, wala siyang pakialam sa mga politiko. Hindi, sa local politician. Di wala kang alam sa politika, kaya hindi ka mananalo. Butterfly politicians. Boss Buds, walang totoong kaibigan sa mga politika. Of course, in politics, there is no permanent enemies and friends. Only permanent interests. Salamat Olive. Kanya-kanyang balimbingan mga yan. At yan din ang magkakaso kay Bibi. Yun ang iniiwasan nila na manalo si BP Sara dahil tama nga naman, pwede silang bumaliktad. Ang pagkakaiba ng pagbaliktad nila, hindi sila nakapagnakaw kahit nakapartido na sila ni Digong. 6 na taon silang jeta. 6 na taon nag-jeta yung mga yan. Ako nagsasabi ko sa inyo ng totoo Maniwala kayo sa akin, yung mga vlogger na kumukontra kay Digong, mauuna pa sa akin sa Malacanang yan. Baka hindi pa ako maimbita. Walang okasyon. Membro na yan ng mga grupo ng mga kasama na nila Banat ba yan? Kasama na nila Bisdak, nila BMR. O tas si Badong, soloista pa rin. Badong, kumusta ka na dyan? Okay lang ako. Bakit? Tatanggihan nyo ba? Halimbawa po si Ninyo. O yan, aktual. Tinanggihan ba nila si Ninyo? Dati kan Duterte, di ba? Hindi. Kinunang pa nga, informante pa nga nila si Ninyo. Yun lang, yung ganun lang po sa politika. Yan ang kalakaran. Solid vote po tayo sa PDP at sa mga inendorso ni PRRD. Yun din po yun Kaya po yun po magtitiyak. Kaya ako gustong manalo, mas maraming PDP, mas maraming kapartido ni Tatay Digong para mag-isip na yung mga local politicians, yung mga gobernador, mga mayor. Delikado tayo rito. Kinakailangan 2025 pa lang magbaliktaran na. Wag na nating hintayin yung 2026. Ngayon pa lang, punta na tayo sa Davao. Boss Buzz, pinaparesto na ng ICC si Netanyahu, Prime Minister ng Israel. ICC and what army? Yan ang tanong Netanyahu will be arrested by what army? Parang si ano yan diba? Si Shrek. Ini-issuean siya ng warrant of arrest. You and what army? Sabi ni Shrek. Dahil yung mag-aresto sa kanya natakot na. Pag nanalo si Marcoleta, number 1 kang imbitado. Yan. Nag-iipong sa daritang natagutom. RTJ, hindi nila maresto si Bibi kasi andyan ang Amerika, narerenda sa Israel at babarahin ang kangaroo court na yan. Ilabas na sana yung mga bidyong hawak ni Kati B. Alam ko meron din si BP na video ni Tamba. Wag na iboto si Wisely, PDP at mga inendorso lang ni Tatay Digong ang iboto. Correct. Ayan, no? Alright, mga kabataan. Press-elect Trump, mainit na naman ang mata sa ICC. Correct.
Paano kayo magsisip-sip sa ICC niyan, eh, si Trump ang presidente. Gaya ng sabi ni Sir Badong, eh magbabaliktaran yung mga mark his word, folks. Daki punyemas nila ginawang tangan taong bayan sa ginagawa nila. Akala nila appreciated ang ginagawa nila. Si het. Boss, yung mga vlogger ng Malacanang, di ba dati may grupo pa sila? Ngayon parang buwag na din. Eh paano sila nag-aaway sa Ensaymada? Huwag kayong mag-alala. Mauna pa. Mauna pa sa akin sa Malacanang. Marami Kuya Badong, basta Davao po. Yan. Nako, kaya nga double time na ang US ngayon. Biglang nasa WPS ng US Forces. Welcome ka dito sa Davao City, Sir Badong. As always, life is here. Saan ba si Willie Revillame, Boss Buds? Bakit biglang nawala sa eksena? Eh, yung palang pagtakbo niya para lang magpapansin kay First Lady. Na ako po ay narito. Willing po ako na magpagamit sa inyo pag pupunta. O, di ba? Iba pala yung pakay niya eh. Para mapansin pala ni First Lady. Alam kasi ni Willie na kay First Lady, pwede lang, dininay niya nga na nagtaasan sila ng kamay ni Tatay Digong. Eh. Tatay Digong pa i-deny mo. Na kesyo, ayaw ko kung ano yung kinatwiran niya, na nagtaasan lang daw sila ng kamay. Sayang yung railway sa Mindanao, hindi natuloy. Boss, ganun na lang ba yon? Baliktaran lang, walang kaso? Wow, Fulaw. Bibigyan kita ng example. Sila lahat, si Abante, sabi nga ni Abante, binoto niya sila Barbers, pinupuri pa yung war on drugs. May mga tape pa na pinupuri ni Barbers yung war on drugs. Ngayon siya yung nangunguna para sa pag-iimbestiga sila ni Abante. O ano ba naman yan? Hindi niyo pa rin ba maunawaan ng politika sa Pilipinas? Ngayon lang ba kayo sumubaybay? Yung mga governor nyo, ilang palit na ng sinusuportahan yan. Pero yung mga governor, sila pa rin, pamilya pa rin nila. Di ba? Alam na kasi, Willie, kay First Lady, magandang bigaya. Plastic yung Willie jacket. Si Willie Revillame, Sir Buds, anong status niya sa survey? Ba, hindi ko na po pinakikialaman yung Willie Revillame niya. Solid Duterte. Yan lang po ang tanging sikat na hindi mananalo. Magkano binayad ni Lisa Kokak sa SC kaya pala binenta ang gold reserve? Wala pong kinalaman ng SC sa gold reserve. Yung ano po, yung anong tawag doon, yung BSP, Bangko Sentral. Ikaw talaga parang si Abalos lang. Delikado si Miss Alice Gunito. Correct. Ikaw talaga. Ikaw pala si Alice. Ikaw pala si Alice. Ikaw talaga. Parang nagigil sa... Ikaw pala si Alice. Ikaw talaga. Grrr. Kulang na lang mag-gear sa uli. Solid Duterte pa rin kami. Landslide. Mas lalo lamang lumalakas at tumatatagan suporta ng Pilipino sa mga Duterte. Matulis yan sa babae sa o nga, no? Talagang ano, no, yung baliktad eh. Kaya si Martin napipilitan na siya eh. Napipilitan na siyang umatake kasi 1% pa rin siya eh. Walang epekto yung pagbibigay niya ng ayuda.